Ilang bahagi sa Caraga at ilang bahagi ng Davao Region kasalukuyang nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero nalalabi ng bansa sa Visayas, Southern Luzon hanggang Northern Luzon, mananatili ang hot, dry at maalinsangang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome pa muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, April 21, 2024. Ang oras nating voice point ng umaga ay alas 9:56 na ng umaga. Well, stationary ang magiging mainit, maalinsangan, hot dry weather sa nalalabi ng bansa, especially sa buong bahagi ng Luzon, Southern Luzon at ilang portions ng Visayas area. Maliban pa rin sa bahagi ng Mindanao dahil nakakaranas sila ng mga ilang pagkalat-kalat at mauulap na yung paporin at mga kalat-kalat ng pag-ulan. Dulot pa rin ng near equatorial trough na naglapit na ngayon sa bahagi na yan ng Southern Mindanao at nakakaranas sila ngayon ng mga matitinding mga pag-uulan. Ngayon sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at few clouds lamang, umiral pero medyo windy tayo ha. Dito sa amin sa Caloocan, base sa reading ng aking weather station, umaabot ng 24 kilometers per hour at bumaabot ng bugso sa bugso ng hanggang 24 kilometers per hour to 37 kilometers per hour. So medyo mahangin tayo pero manatili ang maaraw at maalinsangang panahon ha. Ang maghapon pa rin natin ngayong araw ng linggo. So sa mga lalabas po at pagsisimba, magdala po ng pananggalang ha sa tindig sikat ng araw. Dahil sa ating forecast and short prediction pa rin natin in 3 days, hanggang Lunes po ay mananatili daw na partially cloudy at mataas ang ating magiging temperatura. At ayon nga dito, maglalaro sa 37 to 38 degrees Celsius. Ang inaasahan daw natin na highest temperature mula ngayong araw hanggang bukas ng linggo. Pero may sinasabi na may forecast daw na magkakaroon ng mga kalat-kalat daw na pag-ulan pagdasapit po ng Martes. So titignan natin yan kung papasok yung 20% na yan. Dahil marami sa mga kababayan natin ngayon ay naghahanap na ng mga pag-ulan. So sa lowest temperature na itala, Naki Weather Station, kininang 5:37 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.1 degrees Celsius. Kahapon, grabe ang tindi ng aming temperatura na hot dry temperature na itala namin kahapon ng 1:49 PM na umabot ng 37.6 degrees Celsius. Well, matik na po, mataas na po rin ang ating heat index kahapon na umabot ng 46.9 degrees Celsius ang aming heat index kahapon. Itatabi natin sa mga weather stations sa officially Pag-asa. Titingnan natin ay ang pangalawa dito, ang Apari Cagayan na mayroong 45 degrees Celsius. Kabilang na rin ang Rojas City sa Capiz at dyan sa Gian, Eastern Samar na pare-pareho may take to 45 degrees Celsius. At pumakatlo naman ang bahagi ng Dagupan sa Pangasinan, sa Sangley Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa, Aborlan, Palawan, nasa 44 degrees Celsius pala ito, merong 44 degrees. At pumapang-apat ang nabanggit ko kanina na may 42 degrees Celsius dyan sa bahagi ng Puerto Princesa, San Jose Occidental, Mindoro, Cavite, hanggang sa Dagupan, Pangasinan na may tigpo 43. So, pumapangalawa pala ang Aborlan, Palawan na pumitik sa 44 degrees Celsius ang kanilang heat index. Pagdating naman sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tugigaraw sa grabing maalinsangan at mainit na temperaturang na-record sa kanila na umabot ng 39.6 degrees Celsius ang grabing init sa kanila. So sa mga taga-Tugigaraw ay asahan ngayong hapon ay makakaranas na pa rin kayo ng ganyang katataas na temperatura ha. So wag masyadong magbibilag at maging ano na lamang po, kumari wag na lang masyadong maglalabas. Pero kung kailangan ay magdala po ng pananggalang sa tindig sikat ng araw at uminom ng maraming tubig din. Ang bilis po makadehydrate nito, especially kapag bumababa ang ating humidity at sobrang dry po. Pero kung ako tatanungin, mas maganda na medyo drier tayo kaysa naman sa humid. Dahil mas dumudoble po ang init ng nararamdaman natin kapag masyadong humid ang ating paligid.
Sa lowest temperature naman sa Baguio City, naglalaro lamang sa 16.8 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa kanila. Sa Inola naman, ang bahagi ng Calapan ay nasa 4 mm lamang ang naging total rainfall sa kanila. So, since ang bahagi ng Davao region ay hindi masyado inuulan ang pating Davao City kung saan meron tayong record, kaya walang masyadong naitatala. Pero dahil sa maaaring magkaroon ng record ngayon, ang bahagi ng Davao del Sur, so madadamay ang bahagi ng Davao City. So titingnan natin kung ilan ang magiging total rainfall kung sakali ngayong araw. Wala tayong space weather status so far. Matapos ang matitindig geomagnetic field ng isang araw, ay sa ngayon ay kalmado ito, normal at quiet po ang ating geomagnetic field. Maging sa ating volcanic thermal alert status, wala namang nakataas na thermal anomaly so far. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity at 66% po ang ating outside humidity at bumababa na naman ito ng 6% since last hour. Ang ating atmospheric pressure, dahil patuloy po ng region of high pressure area sa may hilag ng silangan ng Luzon, sa baybayin, extending yan ng Bernhard Rise, palayo sa southern Japan, maabot ng 1,011 hectopascals base sa weather station sa Caloocan, and steady ito since last hour. Sa tidal low tide status, kasalukuyang nasa high tide po tayo. So mukhang maganda naman ang level ng karagatan dyan. At kung sisilipin natin kung gaano ito kataas, ay so far ay mag-maximize ito. O kaka-maximize lamang na maabot ng 0.5 meters ang pinakamataas na. So hindi naman sobrang taas, pero at least malalim-lalim ito mga folks. Pero ay ayon sa ating monitoring, ay may 4 hours and 24 minutes pa para mag-low tide. Mamayang alas 2:38 PM pa po. So mukhang pwede pa naman, bayag, mag-isa pampang ng Manila Bay, lalo na sa mga magha-harvest ng mga tahong. Huwag na lang masyadong magbibilad ng todo sa tindi sikat ng araw dahil dumodoble po ang init ng ating katawan, lalo na kapag nandiyan sa tabing dagat at pumapalaot. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:38 AM. Nasa lulubog naman po mamayang 6:11 PM. Ang ating waxing gibbous, almost mag-new moon na po, full moon rather, but 92% illuminated na lang po. So sisikat pa ito mamayang hapon pa at 4:05 PM at nasa lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 4:20 AM na. Meantime, meron tayong moderate air quality. So magmasking po sa mga sensitibong mga baga ha. At nasa 54 po ang ating air quality index. So hindi po maganda ang ating air concentration. Probably dahil na rin sa thermal inversion. So wag na lang po masyado dumirekta. At sa mga sensitibong mga baga, magmask na lamang po tayo mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo, hanggang bukas po ito na Lunes ha. Magiging partly cloudy nga po ang ating maghapon. At hanggang Lunes, ay nasaan nga po na partly cloudy at klaro ang ating maghapon daw. Walang naka-forecast pa rin na uulanin dito sa Metro Manila accordingly. At inaasahan na maglalaro sa 37 to 38 degrees Celsius ang highest temperature natin ngayong araw hanggang bukas ng Lunes. At ang lowest temperature expected maglalaro naman sa 25 to 27 degrees Celsius. Kapag ganyan po, malamang lagpas o hanggang maaaring 44 degrees Celsius o lagpas 44 degrees Celsius, ang inaasahan na naman nating heat index ngayong araw mga folks. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa ating infrared heavy rain potential ay ang cluster na ito ng near equatorial trough ay nakatungtong na nga po sa may bahagi ng Caraga at ilang bahagi ng Davao de Oro and the rest ng Davao Oriental hanggang aabot yan probably sa buong bahagi ng Caraga region, Surigao del Sur, at ilang bahagi ng Surigao del Norte dahil umaabot sa may bandang Eastern Mindanao. Ang bahagi nito ng mga cluster na kaulapan na ito, so magiging mostly cloudy po ang buong Caraga area at buong Davao region at inaasahan na aabot yan mula sa central ng Mindanao hanggang northern Mindanao area. Makakaasa sila dyan ng mga scattered, light, moderate, and some heavy rain showers, especially sa ilang bahagi ng Caraga at Surigao. At dyan sa bahagi ng Davao Oriental ay makakaranas din kayo ng maulap at asahan din ng mga scattered rain showers na sasabay naman ng mga localized thunderstorms. At ang ilang bahagi, dyan sa may bahagi ng South Southern area, kung sisilipin natin sa water vapor, nagpapang-abot dahil kumikilos po, pakaluran pa rin yung
cluster nito ng Kulapan, dulot pa rin o dala ng near equatorial trough ay magdudulot din ng maya-maya ng mga pag-ulap o mas maulap na bahagi sa ilang areas ng Sorsogen area hanggang sa may bandang Cotabato. So magiging partly cloudy to mostly cloudy kayo dyan maya-maya. And the rest ng BARM o BARMM mula Marawi, Iligan, and the rest ng hanggang Osamis. Unti-unti kayo magiging maulap at magiging makulimlim ang parte ninyo dyan. So expected din ang mga ilang scattered rain showers. Kung magpang-abot man yung makakapal na kulapan nito dyan sa may bandang Valencia at Maranag o Malay-Balay Bukidnon, asahan din ang mga isolated o scattered rain showers and the rest ng northern part ng Mindanao mula Cagayan de Oro, Iligan City, Tinoog hanggang Butuan City na po yan at Cabadbaran City. Pero sa ngayon, ang bahagi ng Zamboanga Peninsula ay magiging matamtaman pa rin ang lagay ng panahon. Klaro at maaraw pa rin ang areas ninyo dyan. So asahan ang mataas pa rin na temperatura at air temperature hanggang dyan sa bahagi ng Zamboanga City, Basilan, hanggang Hulusulo na po yan. So kung hindi magpang-abot pa sa ngayon yung cluster ng near equatorial trough sa buong Zamboanga Peninsula, wag po masyadong magbibilang sa tinig sikat ng araw na expected po ang mataas na temperatura dyan. Pero inaasahan din sa hapon ang forecast na magkakaroon po kayo ng mga isolated din dahil naka-forecast po, naglalaro sa mga hanggang 35% na kayo'y uulanin daw, especially ng mga taga Zamboanga del Sur, lalo na pagsapit daw ng hapon uso gabi. So, hopefully, ulan man lang para maibsan ang tinding init ng temperatura. Pero sa nalalabi ng bansa, mula din sa may bandang southern part ng Visayas, magkakaroon ng mga ilang partly cloudy, especially sa mga taga Bohol at Maasin City sa may Leyte at Siquijor. Patawid na yan hanggang sa may bandang bahagi ng Guian Eastern Samar, magiging partly cloudy ang areas ninyo dyan. Pero mangunguna pa rin ang matinding alinsangan dahil patuloy pa rin nag-i-interact yung ating easterlies dito sa may bahagi ng Silangan hanggang Southern Luzon and the rest ng Northern Luzon. So sa mga Pinoy natin, lalo na sa mga Philippine Army, nabalitaan natin na naghahanda na at umaabot daw sa estimated ko lang ito na mga 11 to 16,000 military personnel dahil sa gaganapin nga po, starting bukas po yan ng Lunes, April 22, 2024, yung balikatan exercise natin, yung nagaganapin sa bahagi ng Northern Luzon. Siyempre, i-disclose nila kung ano exact location. Pero binanggit nila dyan ay nasa Northern Luzon daw gaganapin yung balikatan exercise. Bago tayo umabot dyan sa Northern Luzon, dito muna tayo sa may Visayas, ay patuloy po ang the rest ng buong Northern Visayas, West man yan o Eastern, patuloy pa rin kayo na magiging mas maalinsangan at hot dry weather po tayo at humid, especially sa silangang bahagi ng Visayas. So hindi natin masyado isa-isahin yan. Then base sa ating Himawari 8 na ginagamit ay walang gaanong kaulapan ang umiiran sa buong bahagi ng Panay Island, Bacolod, Cebu at dyan sa northern part ng Eastern Samar region. Damay na mga isla ng Masbate, Romblon, Sibuyan hanggang Burias Island na po yan sa parteng Southern Luzon. At pagsapit naman sa Mimaropa, patuloy pa rin kayo makakaranas ng grabing alinsangan, lalo na ng mga taga San Jose Mindoro. So expected dyan mga folks at sa buong bahagi ng Palawan. At hindi ko lang sure kung pati ang Palawan ay gaganapin din ang balikatan exercises. According sa ating mga sources, meron daw gaganapin din dyan, kabilang na ang buong bahagi ng Palawan. Hindi lang dinisclose kung saan eksakto sa bahagi ng Palawan. At nagkakaroon na ng deployment ng ating mga high-tech military assets according sa ating Philippine Navy at Army. At kahapon ay dumating na nga po yung high-tech na supersonic cruise missiles na BrahMos. Made in India po yan. So, napaka-highly advanced. So, nagkaroon tayo ng advanced leap para sa ating naval defense systems. Hindi naman daw layon ng ating military na magkaroon ng trigger o mag-invoke ng anumang sigalot sa West Philippine Sea. Ito ay parte lamang daw ng strategic plan ng ating gobyerno daw. Panahon pa naman yan ng mga dating administrasyon na magkaroon ng upgrade sa ating military assets para na rin sa ating seguridad at depensa.
At mula dyan sa bahagi ng Southern Luzon nga po, maliban na sa Mimaropa na nabanggit ko na nga po, na napakamalinsangan, buong bahagi ng Bicol Region, Southern Luzon, papasok na yan ng Calabarzon hanggang Metro Manila, pataas na yan ng Bulacan, Central Luzon, and the rest ng extreme Northern Luzon hanggang bukas ang Lunes ay patuloy po tayo makakaranas sa grabing init ha, lalo na sa bahagi ng Tugigaraw. At kung titingnan natin yung contour na temperature, mula sa data PD Pag-asa of course, ay since 10 o'clock AM, ay grabe na po agad ang mataas na temperatura sa bahagi ng Mindoro, ilang bahagi ng Camarines Norte, at ilang portions ng Central Luzon. Kabilang na ang Tarlac City at dyan sa bahagi ng Nueva Ecija. So mataas ang agad ng temperatura, no? Maabot ng 34 to 37 degrees Celsius. And the rest, sa ngayon ay nasa 30 to 30 degrees Celsius yan, ay maaari pang mas tumaas yan, lalo na sa mamayang hapon po, dahil doon po nagkakaroon ng mas mataas na temperatura sa bahagi ng buong Calabarzon, kasama na ang Metro Manila and the rest ng Central Luzon at extreme Northern Luzon. So wala po tayong masyadong iisa-isahin dyan dahil stationary lamang ang buong parte nito ng Northern, Southern Luzon at Mimaropa hanggang Visayas region ay patuloy tayong makakaranas ng tuyo, mainit at maalinsangang panahon dahil na rin sa combination pa rin ng ating eastern list na umiiral dito. At siyempre, yung umiiral din na range of high pressure area, patuloy pa rin na iiral ha. Kung sisilipin natin dito, yung range of high pressure area ay patuloy pa rin na magpapa-dry clear sa himpapoy rin sa northeastern part ng Luzon. So sa mga military natin na sumusubaybay, just in case lamang, na mga Pilipino na sasali sa balikatan exercises, simula bukas ay since disclosed o classified po ang inyong location na magsisimula ng marami-raming training dahil aabot daw ng 16,000 personnel ang umano'y gaganapin bukas. Starting po yung bukas sa ating balikatan exercises kasama daw ang Australia, kung hindi nagkakamali Australia, Amerika at ang Pilipinas. Hindi ko sure kung kasama pati ang Japan. Pero marami-rami pong personnel yon at gaganapin yan sa may bandang Northern Luzon daw. At hindi ko sure kung kabilang na ang bahagi ng Palawan, which is magiging mas maalinsangan po ang gaganapin nila sa balikatan exercises. So siguro very trained naman ang ating mga military personnel para iwasan ang dehydration. Dahil alam naman natin, napakainit sa bahagi na yan ang Northern Luzon. At napabalitaan nga natin, nakakatakot na isang dumating din yata kahapon, yung mid-range na cruise missile na galing sa US at nilagay din daw sa bahagi ng Northern Luzon. Siyempre, classified din yun kung saan eksakto. Di umano'y nagpanik o nagkaroon ng matinding reaksyon ang China nang malaman nila ito. Kung di ako nagkakamali, kauna-unahang pagkakataon daw yun na naglapag ang Amerika ng ganun klaseng mid-range system o mid-range missile system. M6 yata ang tawag doon sa missile na yon. So very high-tech and powerful na mid-range cruise missiles. Hindi siya long range kasi mga between 500 kilometers ang range ng missile na yon. So kung susukatin natin, abot yan hanggang Taiwan. Tapos abot din ang buong bahagi ng mga isla dito sa may bandang South China Sea. So medyo nagpanik ang China roon. At kasama pa yung BrahMos cruise missiles natin na kalalapag lang din kahapon na lalong ikinabahala ng China government. Well, kung maayos naman kasi sana yung magiging problema natin sa West Philippine Sea at makipag-cooperate na lang sana ang ating kapitbahay na China ay hindi sana hahantong sa ganito. Pero siyempre ayaw natin madamay ang bansa kapag nagkaroon ng sigalot dahil kawawa naman ang ating mga kababayan. Anyways, yung lagay ng panahon na gaganapin nga po ng balikatan exercises ay hanggang bukas po magiging mas maaraw ang maghapon maging sa bahagi ng Mimaropa. So maliit ang tsansa ng uulanin sa area na yan. So sa mga military personnel natin ng mga Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines, paghandaan at magdala na lamang ng maraming tubig. Siguro naman yung sighting nyo dyan ay may mga reserve na water naman kayo dyan.
at siguro kailangan i-train ninyo ang inyong mga sarili kapag ganito ang panahon, lalo na't mainit. Kailangan ma-withstand yun. At least pagkakataon ng mga military na hanggang saan itatagal yung kanilang mga katawan kapag ganito ang ating panahon. So ingat na naman po mga folks, dahil asahan natin ang taga-Tubigaraw, yan, at Isabela, lalo na, at buong Isabela, kabilang na, at ilang bahagi ng Pangasinan, at yan sa Mindoro naman sa may bandang San Jose, asahan na naman na umaabot na naman sa 44 degrees Celsius ang inyong heat index nitong maghapon. Mananating wala rin tayong komento sa ating West Pacific Basin Monitoring dahil negative po na may mamataan pa rin tayo ng anumang cluster ng possible in west formation hanggang sa susunod na linggo o this coming weekdays ay mananatili pong easterlies at ridge of high pressure area lamang ang nakikitaan natin na magpapatuloy hanggang this coming week. So wala tayong magiging masyadong obserbasyon dito hanggang magtapos na po ang buwan ng Abril ay inaasahan na wala tayong mamamataan na anumang pamumuo ng ating ng anumang weather disturbance sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero titingnan pa rin natin sa katapusan ng April dahil typically ang forecast natin, kung maalala ninyo, typically mga last week ng April, nagkakaroon ng pamumuo ng mga weather disturbance o yung mga shallow low pressure area, lalo na dito sa bahagi ng southeast ng Mindanao sa labas ng ating PAR. So tingnan pa rin natin at maging sa mga computer models ay wala naman masyadong nakikitaan na anumang active cluster ng invest o possible shallow low pressure area maging sa ibang mga weather agency. So patuloy lamang nating babantayan yung behavior ng grabing init na dala nito, especially combination ng easterlies at tinding init maghapon hanggang this weekday. Samantala sa Ulat Lindol ay so far ay mula kaninang 12 AM ay mukhang wala pa naman tayong nakikitaan na magnitude 4.0 pataas ayon sa data PDP box since 12 AM ng madaling araw. Pero marami-rami na kagad na naitalang mga paglindol ha. So kung titingnan natin sa ating historical earthquakes ay kung ilan ang nadagdagan mula kahapon, maghapon at hanggang ngayong umaga dahil marami-rami na kagad ang nadadagdagan. Kung sisilipin naman natin, ang total earthquakes na natin ngayon ay umabot na ng 712 earthquakes na. So ang bilis mo 664 dito ay magnitude 2.0 pataas, 40 dito ay magnitude 4.0 at 6 pa rin sa magnitude 5.0 pataas at walang nadagdagan sa magnitude 6 at magnitude 7.0. So total earthquakes na natin ngayon for the month of April ay total of 712 earthquakes na po. So mukhang aabot pa ng mahigit sa 1,000 total earthquakes ang month of April. Pero ito na rin ang may tuturing natin ngayon mga malalakas na i-record na mga paglindol ngayong month of April. Dahil nagkaroon tayo ng isang magnitude 7.0 pataas at isang magnitude 6.0 na malakas-lakas na pagyanig. Kamasahin naman natin ulit ang reservoir ng Angat Dam ay mula kahapon sa 192, mula sa 192.11 meters, ngayon ay nasa 191.73 meters na po ito. So patuloy pa rin siyang nababawasan na. Take note, umaabot na siya halos sa rule curve elevation. Pero mukhang in-adjust yata ito ni Pag-asa sa hydrological section. Mukhang in-adjust din nila. So mukhang medyo in-atras din nila sa 187.60. Well, siguro nagkaroon lang siguro ng konting adjustment. However, patuloy pa rin bumababa ang level ng Angat Dam ay kapag umabot na sa pinaka-rule curve elevation yan o critical ay magre-red code na yan. Magbibing na yan as red code. Kagaya ng mga listings dito ng Ambuklaw. Wag po kayo magtataka kung bakit hindi yan nagbabago. Hindi natin alam kung bakit walang adjustment sa kanilang rule curve elevation. Kaya nanatiling below, way below level pa rin sa pinaka-rule curve elevation niya. Yung ibang areas ng Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan, maging ng Magat Dam. However, sa Magat Dam, patuloy pa rin tumataas yung level nito at konti na lamang ay nasa 178.15 meters na po ito. So malapit na siyang umabot sa pinaka-rule curve
na nagre-recover yung level ni Magat Dam. So, nanatili pa rin warning ang water level kay Magat Dam. Nasa below 178.15 meters pa rin ito. Despite na tumataas ang level ni Magat Dam na ngayong araw ay nasa 177.39 meters na ito. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw na linggo, April 21, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, April 21, 2024. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Pag-sunod niyo lang po at visit lamang sa ating website at www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Makikita naman yan sa lahat ng detalye mula sa dashboard at sa events, lalo na sa real-time events ng weather status o weather condition natin gamit ang aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.